Pansin mo ba to? Nung lumabas yung Polvoron video, parang imbis na magalit yung tao kay BBM at sabihin na drug addict siya o gumagamit siya ng droga, mas marami pang nagalit sa pagpapalabas ng fake na video na to, o at least mukhang fake na video. Kasi imbis na magalit ka sa nakita mo sa video, mas nagagalit ka kasi nakikita ng mga taong bayan yung intensyon ng pagpapalabas ng video na to. At yun ang paninira na ginagawa ng mga Duterte kay BBM. At kahit na nagpalabas pa si Maharlika ngayon ng witness na nagsasabi na nakasama niya sina BBM magdroga, parang walang may pake. At hindi naman natin talaga alam kung totoong nagdadrug si BBM o kahit na sabihin na nga natin totoong nagdadrug siya, mas nakakagalit sa mga taong bayan ngayon yung paninira ng ginagawa ng mga Duterte. At nakikita natin dito na nawawala na ng kredibilidad ang mga Duterte at namumulat na ang mata ng ating mga kababayan sa mga kasinungalingan na ginagawa ng mga Duterte. At parang mahirap mambintang sa isang tao na gamit siya ng droga pero ikaw mismo din ay gumagamit ng droga, fentanyl, aminado ka doon. Tapos hindi lang yun, mas malala pa. Ang isang mamamatay tao na tulad ni Duterte ay nag-aakusa sa isang tao na drug user siya. Ngayon nakikita na natin lahat ng mga katarantaduhan na ginawa ni Duterte nung panahon niya. Imbis na mabawasan ang droga nung panahon niya, lalo pang dumami. Tapos siya ngayon na nambibintang kay Marcos na drug user daw siya. Ano ba mas malala? Ang isang presidente na mukhang pinoprotektahan ang mga drug lords, mukhang pinoprotektahan ng China, mukhang pinoprotektahan ng mga pumapatay tao, at mukhang pinoprotektahan ng mga corrupt, at sa paglalabas sila ng mga peking mga drug matrix at nag-iimbento ng mga ebidensya laban sa kanilang mga political enemies, o ang isang presidente na dating gumamit ng droga. Kaya para sa akin, ingay na lang itong narinig na sa mga Duterte ngayon eh. Ang ating mga kababayan ngayon ay hindi na magpapabudol ulit dito sa mga Duterte.